We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Presyo kan kamatis sa Naga City naglangkaw ni 20 pesos kada kilo. Tindahan nin ukay-ukay sa Bulan Sorsogon nasulo. Asin, street dance asin float parade atraksyon sa Gayon Syudad Sorsogon Festival. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatun nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Delivery truck sa Pamplona, Camarines Sur tuminagilid makalis likayan ang kasabatang truck. Mantang rider sa Catanduanes, Gadan makalihis mawaraning kontrol sa pigmamaneho kaining motorsiklo. Iniasinan iba pang detalye aramunta sa pagtutok ni Chris Novelo. Tuminagilid ang delivery truck na ininapanuning parcel sa gilid kang National Highway sa Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Pasiringkot na inining Camarines Norte alagad pag-abot sa lugar. Nilikayan kainian kasabatan na truck na may karga mga ketchup na pasiring man sa Legazpi City. Alagad nahagop man giraray kan kasabatang lunadan. Apwera sa nagtagilid na truck nakadiretso man sa kaduduutan na parte kan lugar ang sarong truck na nagsapot din man nalang danyos. Lugadan ang parehong driver kan mga lunadan na tulos man ay dinalagan sa ospital. Dahil na naghampag sa kamera ang pahinante kan sarong delivery truck alagad susog sa pier nakahiling sa insidente. Harayo pa sana zigzag na ang dalagan kan nakahagop na lunadan. Ini ang nagsigsag hali siya duman sa Zone 7 kan Salvacion, nagsisigsag na siya. Daiman pigigilid kan otoridad ang posibilidad na nakaturog ang driver ka na sampitan ng delivery truck. Wala niya pong nilaog ang linya kang kasabatan na truck. Sa PNP ang samo ilang napagirumdum permi. Perming mag-ingat at pasiguraduhan permi ang masandang mga sakayan asin pasiguraduhan man permi ang sadiri. Sa Bagamano, Catanduanes, Gadan ang sarong 27 anyos na lalaki makalis maaksidente sa sitio Tagbak, Barangay Quezon. Sigon sa kapulisan, papuli na kutaan nagikan sa trabaho ang rider kan aksidente kaining mabudalan ang 5 naglalakaw na hovenes. Naidara pa kutaan na sa ospital ang rider alagad binawian man giraray ning buhay. Nagsapo maning minor injury ang duwa sa nabudalan kan rider. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Tulong personang imbwelto sa iligal na droga nadakop sa magkasuhay na anti-illegal drug operation sa Albay, asin Naga City. Ang nadakop sa Naga City, residente kan barangay na mahigot na pigbabantayan kan pulisyang ngunyan. Alagad, paano daw may nakalusot man giraray na iligal na transaksyon? Aramuntayan, live kay Jessica Calinog. Jessica? Sigon sa Naga City Police Office, miski nga ni Iguanin Stationary Outpost sa Barangay O, duman sa Sagrada Familia sa Barangay Peña, Francia, yaon man giraray ang paghanap nin mga paagi kan mga personang imbuelto sa illegal na droga, nga ni isa nang makapuslit kaini sa lugar. Kabali subuot sa listahan kan mga street-level individual asin pigkokonsiderar na tulak nin illegal na droga ang 39 anyos na lalaking naarestar sa buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Kimantong, Daraga, Albay. Nakuha sa posisyon kaini ang tulong sa Shenin pigtutubudang shabu na labis 70,000 pesos ang kantidad. Sa bilog na Daraga, dikit na sanaan lugar na daipadeklaradong drug cleared, kaya dagos-dagos sa mga operasyon kan mga otoridad kontra sa illegal na droga. Duang barangay na lang ang sa tuyang daipa na drug clear, nakasubmit na sa sarong barangay, so padiit na. So ini mga nagpapabakal kay puhan ta talagang madakop.
Sa Naga City, nagpapadagos man ang striktong pagbantay kan kapulisan sa Sagrada Familia Barangay Peña Francia. Ang gabos na naglalaog sa lugar, pigsasara kan mga personahe sa stationary PNP outposts. Pigahagada nin ID, siring man na pigaaram kung sisay ang tuyo sa laog. Obheto kaini na matuldukan na ang transaksyon kan iligal na droga sa lugar. Dati po may mga tambay po digdi sa luwasan, digdi sa palaog. Ngunyan po okay na, tranquilo na po. Alagad sa ibong kan mahigot na pagbabantay kan mga otoridad, may nadako pagiraray na nakikipagtransaksyon hinpig tutubudang shabu kan Hulyo 2. Suspect digdi an mag-amang residente kan lugar. Maraming paraan para malusutan yung bantay natin. Yan ang reality. So, ang maganda nito, nare-restrict na natin yung, halimbawa, sa 1,000 paraan, na-restrict natin yung 900. So meron na kaming binabantayan ngayon na 100 na paraan para lumusot. So parang mas madali. Pagklaro man kan NCPO, maginan iba pang mga barangay sa syudad, pigbabantayan man sa parehong katuyuhan. Sigon sa NCPO, Kate, sa ang totoong pulis, iyo subuot ang komunidad na nagtatao sa indaning impormasyon dapit sa mga nangyayari sa indang barangay. Kaya nagigibo man nga ni nindaan sa indang mga trabaho pag-abot sa pagmantinir kan peace and order. Kaya padagos man an sa indang pangapudan sa publiko na makipagtabangan asin padagos na padanayon itong maray na komunikasyon asin relasyon sa inda tanganing magkaigwamanin mas maray asin magayon na pasi orden ang syudad ni Naga. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Presyo kan kamatis sa Naga City People's Mall naglangkaw nin 20 pesos kada kilo. Kakulangan sa supply kay ni na sinabayan pa subuot kan halangkaw na transportation cost kausa kan paglangkaw sa presyo kan kamatis. Tutukan sa report ni Chris Novello. Naisubuot kompleto ang specialty na ginutaang turingan ni Maria Elena kun mayong kamatis. Alagad, nabiglain ni sa minahal kan presyo kan kamatis sa merkado publiko kan syudad ni Naga. Ay, 36, 1/4. Dit lang mga 2 pidaso, sarong luto. Nagluluwas sa Monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO na nagpapakol ng ngunyan sa 140 pesos per kilo ang presyo kan kamatis gikan sa dating 120 pesos per kilo. Duwang semana na subot na siring kaini ang presyo kan kamatis sa nasabing merkado. Susog sa mga paratyan na sa NCPM, kulang kaya ang supply kan kamatis ngunyan huli sa pagtatapos na kan harvest season. Nakadagdag pa subot digdi ang halangkaw na transportation cost kan produkto nagikan pa sa ibang lugar. Mayo kitang gusi o tapos na ang gurusyan ang kamatis. So sa ararayo na specialmente pasalamat nga ni kita na ang Davao, ang Mindanao, ang Davao is naglaom. Apwera kan kamatis, mantinidong mahal man ang presyo kan luya sa parehong merkado. Naglangkaw pa ini sa 240 pesos per kilo gikan sa dating 200 pesos per kilo. Uli sa kakulangan maning supply. Sa ibong kaini, mantinido man ang presyo kan iba pang rekado siring kan bawang asin sibuyas na nagkakawat sa 100 hasta 140 pesos kada kilo. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Zone 6, Bulan, Sorsogon, makalis magbungkaras ang kasulo sa sarong tindahan nin mga ukay-ukay. Pasado alas 9 kasubanggi. Tulos man na nagresponde ang BFP kung kaya naagapan na daina makalakop pa ang kalayo sa mga kataid kaini. Mayo man ni nakulugan sa insidente. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, alagad saro sa pigihiling na pigpunan kan kalayo ang linya kan kuryente. Mag-ingat ho tayo palagi. Tiyakin ho natin na kapag umalis ho tayo sa isang establishment na yung lahat ng mga nakasaksak ho na bagay o nakasaksak na appliances siguraduhin ho natin na inalis ho natin sa saksak. Labis ang gatos ng mga hovenes ang nabenipisyaran kan libreng Operation Tuli kan City Health Office na programa kan lokal na gobyerno kan syudad nin Ligaw. Sigun sa mga kaakian, inaprobitsara na ninda ang pagkakataon urog na tabakasyon pa man sa ngunyan.
Nangapudan man ang health official sa mga kaakian asin mga magurang na deina pagibuhon ang mga traditional na pagtuturi. Apwera kaya sa bakong mga medical personnel ang nagigibo kan proseso. Mayo nin bulong na pigtatao sa mga aki pagkatapos nindang maturi, kaya igwa ining darang peligro sa saindang salud. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagpapadagos na ang mga preparasyon kan mga eskwelahan para sa school year 2024 to 2025. Ngunya na hapon, kumusta hunta live kay Attorney Salvador Pelingon ang tagapagtaram kan DepEd Camarines Sur patungkol sa estado kan pag-andam kan ahensya sa pagbalik eskwela. Diyos marhay na hapon po, Attorney Bongs. Mabalos, asin marhay na hapon, Miss Kate. Yes, Attorney, 26 days na sana po antes ang karalasehan. Ano po ang mga aasikasuhon pa? Asin kay puhan pag-andaman kan DepEd Camarines Sur, siring man kan mga eskwelahan. Sa presente tabi, Miss Kate, ang DepEd Camarines Sur, bising-bising yan sa mga pinagsasagibong National Learning Camp sa manlain-lain na elementary as in secondary public schools. Tapos po ngunyan, roll out kang matatag curriculum. Dakulun po kita ngunyan na pinagsasagibong mga trainings and seminars manunungod po sa matatag curriculum na kung saan kaipuhan tang i-implement sa kinder, grade 1, grade 4, as in grade 7. Nagaandaman po kita sa paabuton na Brigada Eskwela a week before the opening of classes. And of course, ang ongoing enrollment na nagpuon naman ngunyan na PET sa 3 kang Hulyo, hasta po yan sa PET sa 26 kang presenteng bulan. Oo, Attorney, ang mga classroom po ngunyan kan mga eskwelahan magiging sapat po ba sa piglalauman tang turnout kan enrollment ngunyan na taon? Ano ang plano tang gibuhon para digdi? So far, preparado ang mga classrooms na ganyan. Pero syempre, taigwa kitang ongoing na enrollment po ganyan na aldawas na sapit sa 26, pwedeng magkaigwanin pagbabago sa ratio kan classroom versus sa mga estudyante. Ang mga posibleng gibuhon kaayan kang DepEd, asin kang mga eskwelahan, iyo ang magkaigwanin shifting kang klase, or ang ibang mga schools na igwa kang mga stakeholders nagkakaagponin mga makeshift na classroom para ma-address ang shortage kung igwaman. Pero sa presente, Miss Kate, ready na ang tuyang mga classrooms pag-abot dyan, pero as to kung magkakaigwanin shortage, aabagan ta po base sa magiging turnout kang latest enrollment up to 26. Good news po yan, Attorney, na preparado na po ang mga classroom. Ano po ang magiging focus ngunyan kan gigibuhon tang Brigada Eskwela? Pag-abot sa Brigada Eskwela, arang kang mga nakaagi mga programa takaiyan, permi kitang yaon sa preparation kang mga classroom, maintenance kang mga classroom staff. Tangani pong pag-opening kang klase sa 29 kaning Hulyo, talaga ang mga aki, diretso na sinda sa first competency. Dapat ang mga teacher talagang nagtutok doon na ang Brigada Eskwela, focus takaan, ma-prepare ang classroom, ma-prepare ang sa indang mga desk, ang mga tables. Tangani talagang manasindang mga isipon pa pag-opening kang klase, diretso pag-klase na po talaga kang mga eskwela asin pagtuklok ang mga teachers. Opo, Attorney, kasuudma, pig-anunsyo na po ang appointment sa bagong DepEd Secretary. Ano po ang pig-aasahan ta sa new leadership na ini? Miss Kate, it's a welcome development digdi sa DepEd na igwa na kita nin bagong secretary after na mag-resign ang sa tuyang Vice Presidente bilang Secretary kang Department of Education. Kami po kaya digdi sa field, permi man po kaming ready anuman ang mga bagong pulisiya na ibaba sa tuya hali sa central office. And of course, kita nag-aasa nin mga mas makabago, mga latest na mga development. Inhulita ang satuya man na bagong secretary, si Senator Sani Angara, nahihiling tama na medyo makabago na din and teki. Inaasahan ta ng mga bagong development sa iyang leadership man sa Department of Education.
Alright, Jos Mabalos po, Attorney Salvador Pilingon, kan DepEd Camarines Sur. Padagos na pigaadalan kan Naga City Police Office ang rason asin motibo sa pagkagadan kan sarong lalaki na enot nang nai-report na nawara sa syudad kan Hunyo asin nako ang mayo na nin buhay sa Basud, Camarines Norte. Sa ginibong case conference kan kapulisan, nilatag ang pirang progreso sa pigigibong investigasyon. Kabali na digdi na dain nag-match sa LTO verification ang plaka kan bihikulo na ginamit kaya posibleng planado ang krimen. Siring man ang bihikulo na nahiling antes mawara ang biktima. Nahilingan man na nagbabalik-balik sa may pigi-istaran kaini pagkaaga pa sa nakan Hunyo 27. Saro sa mga pigihiling na anggulo kan kapulisan sa krimen, iyo ang dating employment kan biktima sa sarong online commerce investment company. May mga huma naman subuot ining naresibi antes pa ang insidente. Basado naman sa impormasyon kan pamilya kaini. Ini-establish lang na kung baka tinapon lang. So talagang dito 'yon. So doon po ang ini-establish natin na na posibleng nangyari. So medyo may gray area pa kasi di pa natin matukoy dahil may mga request pa nga tayo na nire-require sa atin at parang nagawa naman kahapon na alamin lang yung resulta. Gadanan sarong pigtutubudang rebeldeng grupo sa Sorsogon makalihi sa anangyaring enkwentro kan Philippine Army kasuudma sa Barangay Biriran. Susog sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, maabot subuot sa tulong rebeldeng grupo ang naka-enkwentro kan 22nd Infantry Battalion na nagdurar nin 30 minutos. Nagkondusir nin opensiba ang mga otoridad huli sa sumbong kan concerned citizen dapit sa presensya kan mga rebeldeng grupo sa lugar. Makalihis ang putukan. Nadiskubre ang mayo na nin buhay na hawak kan sarong lalaki na base sa intelligence kan Army, Secretary General o halangkaw na opisyal kan NPA sa Sorsogon. Iniman subuot ang pigtutukdong responsable sa serye nin pangingikil asin pag-atake sa mga otoridad. Nakuaman sa encounter site ang M653 rifle, mga bala asin personal na kagamitan kan mga rebelde. Mayo man ni nakulugan sa tropa kan gobyerno. Mas pigpapahigot man subuot ngunyan kan Army an sa indang operasyon ngunyan na nagraranina ang eleksyon. Alam naman natin na sa mga nakalipas na mga taon ay nagtasagawa sila ng mga or nag-i-implement sila ng permit to campaign at o permit to win. Kaya't mas pinaiigting natin yung operation laban sa insurgency dito sa rehiyon. Tanganing magsirbing inspirasyon sa gabos, tinawan pagbisto kan Daraga Municipal Police Station ang apat nindang force multipliers na nagtabang sa pagdakop sa pirang persona na igwang bayulasyon sa ley. Kabalidigdi ang tulong public safety officers na nagtabang sa pagdakop sa sarong snatcher kanakaaging semana kung saing biktima kaini ang sarong estudyante. Igwamanin sarong barangay Tanod na nagkondusir nin citizens arrest sa sarong residenteng naaktuhan na nagagamit nin iligal na droga. Sigun sa Daraga MPS, pigbibisto ninda ang dakulang ambag kan sa indang mga force multiplier, urog na sa paglaban sa kriminalidad sa lugar. 1,000 household sa kada sarong pulis, subuot ang ratio sa banwaan kaya dakulang bagay ang aktibong kooperasyon kan ibang ahensya asin kan mismong barangay sa saindang mga operasyon. Mga kapuso, mapuuna ang bagong Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo para sa tsansa na manggana nin dakul na mga papremyo. Mapuun ang official sending of entries sa July 6, 2024 asin madurar hasta August 16, 2024. Pwedeng maghulog nin entries sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu asin Cagayan de Oro asin sa pili na mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Pagirumduman kan sa mga kapuso na mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text.
Magtutok na sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga bihikulo na may maribok na tambutso asin may bayolasyon sa smoke belching nasitar sa ginibong anti-smoke belching operations kan Naga City, Enro. Opisina, pigtawan doon ang intensyon kan siring na operasyon. Uya ang report ni Jessica Calino. Kaibanan ang mga personahe kan Naga City Pollution and Waste Management Division sa ginibong one-time big-time operations kan Naga City Police Office sa Barangay Concepcion Grande. Sa 46 na diesel-fed vehicles na sa indang pinara, 39 ang nakapasar sa smoke emission machine, 7 ang may smoke belching violation. May sarumang pribadong motorsiklo na nanotarang may maribok na tambutso. Puon ngani kan Enero 2024, nasa 13 mga motorsiklo na may parehong violasyon ang nadakop kan opisina. May ordinansa po kita kaya na itong news ordinance kang Siyudad ng Naga na kasabay po yan na dapat ang mga motorcycles po dahil maglampas ng 80 decibels. May katampad na penalidad ang mga nadakop sa nasambit na mga violasyon asin makalihis na magbayad. Tigpapabalik kan City Enro ang dating muffler kan lunadan. Parte subuot kan pag-uswag kan syudad. Ang pagsyertong libre ini sa miski anong polusyon. Kabale na ang epekto kan climate change. Taong 2019 kan puunan ang programang Forest in Our Midst para sa regreening kan Naga City. Asin sa Hulyo 18, liwat nahahagadon ang suporta kan labi 300 nindang partner group, organisasyon asin ahensya sa paagi kan MOA signing. Gusto talang munang maipaisi da nasa syudad, igwa na kitang kadakol na kahoy na darakula. Tapos sa syudad din, dawa limitado po ang sa tuyang lugar. Piglalooman man kan Naga City Enro na magin inspirasyon asin pangarugan man ini kan pagtaraid na banwaan, taan laban sa pagbabago kan panahon, kaipuhan na pagtarabangan. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong babae sa banwaan kan Virac Catanduanes, gadan makalihis makuryente kan subuot radyo na binakal sa online. Ang detalye sa report ni Rosie Nieva. Hasta sa ngunyan da ipagiraray maako kan padre di pamilyang si Rico Quental kan Barangay Valencia, Virac Catanduanes ang pagkagadan kan siyang agom na si Jenny. Storya ka ini, Hunyo 25 kan mag-abot ang binakalindang radyo sa online. Alagad ini palan ang matapos sa buhay kan siyang agom. Nakakapot kaya ini sa antena asin nakapatong sa daghan ka ini ang radyo kan biglang na kuryente. Pinurbaran ko taan na ni Rico na tabangan ang agom, alagad maski siya ang kuryente man. Pinurbaran pa ko taan ng darahon sa ospitalan biktima, alagad ay na naisalbar pa. Ang gusto ko isug ko siya tagay makaagi ako naman sa porta. Ito ang pagkakinusog ka so kuryente, tuminama sa kuya. Yata ko kabrito sa porta. Siguradong gadan man ako duman. Puri naman subuot kan maaraman kan barangay na igwa pala ni nangyaring siring na aksidente sa saindang lugar. So gusto ko lang ipaalala sa lahat na konstituente, lalong-lalo na dito sa Barangay Valencia, na in case na may mga pangyayari, mga untoward incidents, ako po'y nananawagan na sana mag-report din po kayo sa barangay. Mientras tanto, bigsyerto man kan DTI Catanduanes na preparado sindang magtabang in kaso desidido ang pamilya na magreklamo laban sa online seller. Nagpagirumduman ang ahensya sa publiko na maging maingat urog na sa mga pigbabakal na gamit sa online. Paulit-ulit po namin sinasabi sa ating mga mamimili, lalong-lalo na po yung mga talagang bet na bet ang pag-purchase online, no? Yung maging mapanuri po tayo sana, maging very concerned sa oo nga nakabili po tayo ng medyo mura at ng medyo very affordable, tuwang-tuwa po tayo, pero sana wag nating compromise, wag po nating i-compromise yung ating safety. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Mga kapuso, duwang weather systems pa ang nakakaapektar sa satuyang nasyon. Iyan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ as in easterlies. Ang ITCZ ang parte kan pagsasabatan kan duros gikan sa northern as in southern hemisphere. Mantang ang easterlies ang mainit na duros gikan sa kadagatang Pasipiko. Basado sa datos kan Metro Weather, halangkaw ang tsansa nin uran sa Camarines Norte, Masbate as in Sorsogon. May makukusog man na uran na posibleng magkausanin baha o landslide, kaya marhay na magtinirpok kitang nakaalerto mga kapuso. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon, huli sa thunderstorms. DILG Camarines Sur nagpapagirumdum sa gabus na opisina kan gobyerno ni ipinapangala daan pribadong paggamit asin pagbugtak nin lalawgon kan politiko sa government vehicles. Uyan report ni Jessica Calino. Apwera sa mga ospital, may mga ambulansya man ang local DRRMOs kan mga probinsya, munisipyo asin syudad. Asin siring kan sa ospital, ang ambulansya pigagamit sa nadapat sa pagbiyahe kan pasyente, hali sa incident site, pasiring sa emergency room kan ospital. Paglipat kan pasyente, pasiring sa ibang ospital para sa pagpapabulong. Asin pagtaonin emergency medical care sa mga pasyente, mantang pasiring o pahali sa ospital. Basado iyan sa DOH Administrative Order No. 2010-003. Buot sa bihon, mayo na nin ibang gamit ang bihikulo, apwera sa nasambit na mga katuyuhan. If your ambulance or other government vehicle is not being used, igarahe sa motor pool. O kaya sa within the compound kang LGU, huwag dadalhin sa bahay ng driver. Dapat ang dispatch, ma'am, doon lang sa from the LGU. From the ground, from where the vehicle is being assigned to. Sigun pa sa opisyal, pigpapangalad man ang pagbugtak nin lalawgon kan mga politiko sa mga service kan miski anong government office. May direktiba naman ang DILG sa mga LGU na laaganin for official use only o logo kan banwaan ang service kan mga opisina kan munisipyo. Nganing mabisto ini, asin mahiling ang pagkakaiba sa pribadong mga lunadan. Ang government properties po, pinagagastusan yan. Mahal ang maintenance ng mga sakyan. Diba? Goma, lubrication, di ba? Pag nabangga pa yan, magpaparepair ka. So, mahirap na. Tapos yung mga ginagamit sa nag-excursion, gagamitin yung sakyan. So, hindi yan pwede. Ang mapapatotoohan na nagagamit kan anuman na government vehicle para sa personal na kalakawan, pwedeng masuspendir o matanggal sa posisyon. Sa Camarines Sur, bihira man na may mairehistro ka ini. Apwera sa insidente sa Ragay kung saan nai-report na nakaparada sa luwas kan residensya kan driver, an ambulansya kan munisipyo. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Naging maugma asin makolor ang pagtatapos kan selebrasyon kan Gayon Syudad Sorsogon Festival ngunya na taon. Tampok digdi ang street dance competition kung sa insulot kan mga nagpartisipar ang magagayon na costume na nagpapahiling kan tradisyon asin kultura pati na ang kabuhayan sa syudad. Apwera kaini mautman na maipahiling digdi ang mga talento kan mga residente. Agaw atensyon man ang magagayon na float na gibo sa mga indigenous materials. Sigun sa mga otoridad, naging matuninong ang kabilugang selebrasyon kan pinakaenot na Gayon Syudad Sorsogon Festival ngunya na taon. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.